ng iyong nanay, pagtimpla ng gatas mo. Isa sa malaking suliranin ng Pilipinas ay ang kahirapan. Ang mga squatter na lugar ay napakadami, mas lalo na sa Maynila. Ito ay isa sa mga matagal na problema ng pamahalaan na hindi pa nalutas. Ang mga pulubi, na karamihan ay mga bata, ay nag-iikot sa lungsod upang makahanap ng pagkain. Mahirap hindi maawa sa mga batang ito, mas lalo na sila ay kaedad lamang namin. Sa murang edad, sila ay natututong magtrabaho upang masuportahan ang kani-kanilang pangangailangan. Wala silang edukasyon, walang maayos na tahanan, at walang maayos na kapaligiran. May mga bata talaga na di gaano sinuswerte sa buhay. Kung ikukumpara sila sa atin, mapalad tayo dahil kaya tayo bigyan ng maayos na buhay ng ating mga magulang. Ang mga batang ito, kung hindi man nasa kalye, ay nakatira lamang sa squatters area dahil wala silang permanenteng tirahan. Tinatantsyang nasa 4 million na ang informal settlers sa Maynila na lamang. Sa mga paaralan din, paborito ng mga guro ay mga Kastila at sabay na pinapahiya ang mga Pilipinong mag-aaral. Maraming tao at bagay na naimpluwensya sa pagdating ng mga Kastila. At ang isa sa mga negatibong epekto nito, ang diskriminasyon. Lahat ng problema ay nasasagot ng pera. Kahit wala kang posisyon sa gobyerno o hindi ka isang praile, ay sikat ka pa rin. Basta ay may pera ka, pwede kang makipagkaibigan sa mga taong may matataas na posisyon. Pwede ka ring makalusot sa kahit anumang sitwasyon na mapanganib. Naganap na po ang pinakaabangan kumanta na si Janet Lim Napoles kaugnay sa pork barrel scam. 10 bilyong piso sa loob ng 10 taon. Ganito raw kalaki ang operasyon ng di umano'y pork barrel scam na pinangunahan umano ni Janet Lim Napoles. Alam mo ang 10 Commandments, hindi ba? Opo. Kung ako nang iparecite sa iyo. Pero may commandment, you shall not steal. Isn't that so? Tama ba ako? O, tama. Naniwala ka bang tama iyon? Opo. And yet you steal. Sa kanyang ikalawang affidavit, humingi si Napoles ng tawad sa Diyos at sambayanan. Nagsisisi raw siya sa naging papel sa anomalya. At narito naman ako live mismo sa Quirino Grandstand para matutukan ang mga pila kahuling mga nangyayari ukol pa rin po dito sa Million People March.